Ngayon, umaga, ating pag-uusapan, biblical remedy for burnout. Si Mrs. kanina, nag-crave ng nag-craving ng goto ba yon? Lugaw. Pumunta siya sa kanto. Magang-maga siyang gumising, punta siya sa kanto. Sabi niya sa akin pagbalik, ang aga-aga, sabi niya ganon, pero ang dami ng sasakyan. Busy na ang sasakyan. Ang dami ng ginagawa ng mga tao. Ang aga-aga pa lang. Samantalang nung araw, pagka umaga, nagkakape pa lang yung matatanda. Pero ngayon, mapapansin nyo yan, ang tao napaka-busy. Ang daming ginagawa. Maghapon, busy. Kaka-cellphone. Kidding aside, pero sa totoo lang mga kapatid, napakaraming ginagawa ngayon. Siguro it's about time na pag-usapan yung mga pagod nyo. Tignan nyo katabi nyo. O, timo, mukhang pagod. Kulang sa tulog. O, pag-usapan natin yung mga pagod nyo. Amen? Lalo na yung may pamilya ka na, magkakaanak ka na, naku po, gusto mong doblehin yung panahon mo. Gusto mo, triplihin pa. Parang kulang pa nga, Sir Lester, yung 24 hours kuminsan eh. Kulang yung tulog. Pag-usapan natin yan. At nawa, maging pagpapala sa bawat isa sa atin, itong pag-uusapan natin. Tayo muna tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakitulungan niyo po muli kami sa ilang bagay na pag-uusapan namin patungkol po sa inyong salita. Hindi namin kayang i-interpret ito kung wala ang gabay at tulong ng banal na Espiritu. Pakitulungan po kami ng banal na Espiritu, ipaunawa sa amin ang lalim ng inyong salita, maunawaan namin, Panginoon, at kami ay mapahinga sa inyong kanlungan. Mapahinga kami sa inyong salita. Marelax kami sa inyong salita. Hamunin nyo minsan pa kami ngayong umaga. Ano ba ang epekto ng burnout? At kung paano ito inyong sinolusyonan sa isa sa mga anak nyo sa Old Testament. Salamat po. Kayo po ang magbigay ng kapahingahan sa amin, kagalakan, pusong mayaman sa pagtanggap sa inyong salita, pusong may pagpapasakop, pusong may pagsunod, pusong nagmamahal sa inyong salita, pusong iginagalang kayo, pusong inirerespeto kayo, pusong yayakapin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Patawad, Panginoon, minsan pa sa aming mga pagkukulang. Pakilinis niyo po kami sa aming mga karumihan, kalikuan, anuman ang nakikita niyo, Panginoon, na sagabal sa umagang ito, attitude o anumang kaisipan na gumugulo, katawang walang pahinga. Help us, Lord, na kami guminhawa ang aming pakiramdam ngayong umaga. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng pagod, umupo. The word burnout. Ito po ang definition. To become depressed. At biglang lingon sa katabi. And cease to function effectively due to the fatigue and frustration of prolonged stress and what? Overwork. Meron sa atin dito 2 trabaho. May kinukwento sa akin si Mami kagabi, may anak tapos 2 pa yung trabaho. Overwork. Hindi na siya makapag-function effectively. Patig na. Pag sinabing patig, yung talagang pagod na. Malata na. Ano po? Dahil sa prolonged stress and overwork. Kuminsan ang depression, ito po ay nakukuha natin dahil sa sobrang may taong pasaway, talagang nai-stress na tayo sa mga pinaggagawa niya, pagod na yung puso't isipan natin, talagang matigas ang ulo, ayaw magbago. At ang conclusion ng kagaganon natin, tayo po ay nababurn out na. Nababurn out na. Again.
Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, isa po sa Bible character, si Elias o si Elijah. Hindi po ito yung trending na gumaganong-ganon, ha? Ano pangalan nun? Okay. Sabi sa James chapter 5 verse 17, Elias or Elijah was a man subject to like passion as we are. Ito daw si Elijah, sabi ni James, ay katulad din natin. Subject din siya kung ano yung nararamdaman natin, kung ano nararanasan natin, kung ano nararamdaman natin, ano feelings natin, subject din si Elijah katulad ng nangyayari din sa atin. Walang pagkakaiba si Elijah sa atin. Kasi pare-pares lang din po kasi tayong tao eh. Pero ito iba yun, propeta ito propeta Elijah ito nagpapabagsak ng apoy ito mula sa langit Ano? Gumagawa ng miracle ito, no? Pinapadaloy ng Diyos ang miracle through prophet Elijah. Pero sabi ni James, hindi siya ligtas sa stress, hindi siya ligtas sa burnout, hindi siya ligtas sa kalungkutan, hindi siya kaligtas sa problema, hindi siya ligtas sa tribulation, hindi siya ligtas sa testing, hindi siya ligtas. Nakakaranas din siya kung ano nararanasan natin. Kung minsan tayo ay down na down, kung minsan tayo ay discouraged, kung minsan talagang ang bigat ng iniisip natin, mabigat sa kalooban, nangyayari din po ito kay Elijah. Sabihin nyo, patas lang. Patas lang po. Ano? Patas lang. Walang ahead. Walang ano. Lahat po tayo ay ganito. Napapagod, nasasaktan, nai-stress, nadi-depress, nadi-discourage. Tao din siya na katulad natin. No po? Yung bang paggising ko minsan ni Elijah, parang kulang pa yung tulog niya. Pero wala siyang magagawa kasi sa mga responsibility niya as a prophet. Yung bang gusto niyang puntahan ng isang gawain, kaya lang wala ng oras at pagod na. Okay. Ngayon po, paano ba nakaranas ng burnout itong si Elijah? Paano ba? Okay, here's the story. Alam natin, ito ay propeta si Elijah. When we read 1 Kings chapter 18, nagkaroon ng challenge sa harapan ng mga Israelita. Kasi ang mga Israelita, karamihan sa kanila, ang kinikilala nilang Diyos ay si Baal. Sa chapter 18 ng 1 King, nagkaroon si Elijah ng challenge doon sa mga propeta ni Baal. Kinallenge niya sa harapan ng mga Israelita at ang challenge ganito. Papatunayan ni Elijah at patunayan din ng mga propeta ni Baal kung sino talaga yung totoo at tunay na Diyos at buhay. Ganon yung challenge. At ang sabi ni Elijah, gagawa tayo dyan ng altar, 2. Kayo, kukuha kayo ng toro, kakatayin nyo, tapos ako din, ganon din ang gagawin ko. Kakatay ako ng toro, pero kayo mauna. Kayo mauna. Pag nakatay nyo na yung toro, kung sino sa atin ang makapagpapabagsak ng apoy para sunugin yung handog, yun ang tunay na Diyos. Yun yung challenge. Okay, eto na. Nauna na yung mga propeta ni Baal. Hinandog na. Praise sila. Baal. Magpaulang ka ng apoy. Pray sila talagang. Baal. Paapoy ka ng apoy. Ganon siya ng ganon. Ngayon walang apoy na mula sa langit para sunugin yung handog.
Sabi nga noon, sabi ni Elijah, lakasan nyo. Baka natutulog yung Diyos nyong si Baal. Pakilakasan nyo. Ano? O kaya naman, baka may pinuntahan. Pakilakasan nyo. Hanggang nilakasan nila. Baal, 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 Baal. Wala pa rin. Walang apoy. Ano? Walang apoy. Hanggang ang ginawa ng mga propeta ni Baal, 450 po ito, propeta, 450. Ang ginawa nila, sinugatan pa nila yung sarili nila. Ano? Ginilitan na ganun sa likod, tsaka hinampas-hampas na ganun. Ano? Para maawa sa kanila yung kanilang Diyos na si Baal. Ano? Di ba yung blade? Hinampas-hampas na ganun. O, doon galing yun eh. Ano? Kaya huwag kayo niniwala doon baka may niniwala po sa inyo doon kinabukasan iba na kaharap ano? Alak na kaharap. No? Okay. Maghahapon na, wala pa ring Baal na sumunog ng kanilang handog. Ngayon, eto na, si Elijah na. Ang ginawa ni Elijah, nagpahukay ng kanal na ganon doon sa may altar. Binuhusan pa ng tubig. Yung toro, binuhusan pa. And then, nagpray po ito sa Elijah. At after magpray ni Elijah, mayroong apoy galing sa langit na tinupok yung handog. Basa yun puno ng tubig yun Okay, to make the long story short, ang totoong Diyos hindi si Baal. Yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Nakakilabot na ang Diyos tumutugon kahit ganong katindi yung prayer mo, magpapabagsak ka ng apoy. Grabe itong si Elijah, Sunog. Ngayon, nandiyan yung mga Israelita. Sino ngayon ang totoong Diyos? Si Baal o ang Diyos? Yung Diyos. Hulihin yung 450 na yan, sabi ni Elijah. At alam niyo kung sino pumatay doon? 1 Kings 18:40. 1 Kings 18:40. And Elijah said unto them, take the prophets of Baal. Let not one of them escape. Naku, huwag niyong patatakasin niyang mga yan. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon. And what? Slew them there. How many? 450. Pag binasa natin mga kapatid ang Book of Deuteronomy, utos talaga ng Diyos yan. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, patayin ng sword. Patayin ng sword. 450. One. Alam nga naman, 1. 2. 3. Pag tayo po ang sumuot ng sapatos ni Elijah, papatayin mo yung 450. Nung tinaga mo isa, nakailag pang ganon. Kasi naka-helmet Ginanong mo na lang. Kakapagod, di po ba? Hindi naman sinabi ng Bible, ginanon lang Buti sana isang ganon lang Patay lahat yun Sword 450. At mga kapatid, maghapon yun na nag-challenge yan, maghapon. Maghapon yung sunog ni gabi na yun Pahapon na yun Kapagod yun, no? Ngayon, mga bataan po ni Jezebel itong mga propeta ni Baal. Ang ginawa nitong si King Ahab na asawa ni Jezebel, nagsumbong kay Jezebel. No? Talagang may leadership si Ahab O submissive? Si Ahab. Again, church, kapag ikaw tayo lalaki, hindi tayo nag-lead, ang babae ang mag-lead sa atin. Pag hindi tayo ang nanguna, siya ang mangunguna sa atin.
1 Kings chapter 19, verse 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal, how he had slain all the prophets. Sino pumatay? Sino po pumatay sa lahat ng propeta ni Baal? Si Elijah. With what? With the sword. Hindi kami wave. Sword. Amen? Hindi laser blaster. Amen? Sword. Hindi machine gun. Hindi stealth jet. Sword. Amen? Nakuha niyo na po ba yung senaryo? Pagod na ba kayo? Pag inisip niyo na kayo ang papatay ng 450 ng sword, pagod na ba kayo? Bakit ba ako nakakaranas kayo ng pagod? Di naman ako ganito ngayon ah. Nakakapagod, di po ba? Verse number 2. Then Jezebel sent a messenger. Nung mabalitaan ni Jezebel, nagpadala kagad si Jezebel ng mensahero kay Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Sa Tagalog, mga kapatid, ang sinasabi dito ni Jezebel, kung ano ang ginawa mo sa mga tropa ko o sa propeta ko, ganun din ang mangyayari sa iyo bukas ng ganito ring oras. Kung pinatay mo ang mga propeta ko, sabi ni Jezebel, bukas ganito ring oras papatayin ka. Meaning to say, itong si Elijah naka-receive ng ano po? Death threat. Here's the scenario. Pagod ka na, kakataga. 450. Siguro, sinisigurado pa siguro ni Elijah kung buhay pa, ginaganon pa siguro isa-isa eh. Patay na to. Patay na to. Di ba mga sundalo ganyan? Kung may pulso pa. Bagay na nung pa ni Elijah, sinigurado pa eh. Isa-isa pa yun ha. Kapagod. Tapos ito ka. Pagod ka na. Tapos meron ka pang mababalitaan na negative. Naranasan nyo na po ba yan mga kapatid? Pagod ka na, tapos meron pang balita na dagdag trabaho mo. Pagod ka na, tapos kailangan isugod yung kapamilya mo sa ospital. Pagod ka na, tapos ang balita negative pa. Pagod ka na, tapos ang balita, yung asawa mo nawala ng trabaho. Pagod ka na, tapos makakarinig ka pa ng negative patungkol sa inyo. Yung bang heroic act yung ginawa mo, ang ina-expect mo na balik sa'yo is pupurihin ka, pasasalamatan ka, i-comment ka. Pagod ka na, ang matatanggap mo ba, negative. Ang matatanggap mo pa, death threat. Amen? Yung bang iniisip mo na matutulog na lang ako buong maghapon, wala na yung mga propeta ni Baal, wala na yung kinamumuhian ng Diyos, nag-obey ako sa Panginoon. Do you realize that? Yung bang nag-wire ka dito, naglingkod ka, pag uwi mo, may negative? Ano negative? Hindi mo pala naisarado yung mga gripo. Yung bill mo, 3,000. Yung bang pag uwi mo ng bahay, yung palang plancha nakasaksak. 1 Kings chapter 19, verse 3. And when he saw that, he arose and went
for his life. And came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Pagod ka na. Kailangan mo pang tumakas. Kailangan mo pang maglakad. Dahil meron kang death threat. Parang ang sinasabi nating madalas kuminsan, Lord, kuminsan kapag pagod na tayo, Lord, parang hindi ko naman na-deserve ito. Naglilingkod naman ako sa inyo. Nagsabit naman ako sa inyo, pero ang dumating pa, another pagod. Sabihin nyo nga po, another pagod. Pagod ka na, may dumating pang another pagod. Hindi lang mga kapatid, pagod ito ng pisikal ang pinag-uusapan ngayon natin. Pagod pa ng kanyang emosyon. Pagod pa ng kanyang isipin. Dahil papatayin siya. Papatayin siya. Ilang araw, mga kapatid, tumakas si Elijah. Verse 4. But he himself, ilang araw? Isang buong araw. Nagbiyahe, lumakad into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. 450. Pagod. Death threat. Pagod ng emosyon. Pagod ng isip. Problema. Di ba mga kapatid, isa sa malakas makapagod problema? Amen? Yun nga lang, wala tayong pambili ng bigas. Problema talaga yan eh. Hindi pambili ng bigas ang problema ngayon ni Elijah. Papatayin siya. May naghahabol sa kanya. May mga riding in tandem. May mga inupahan. Nakuha niyo po yan? Mga goons, mga nakabonet. Meron. Hindi niya alam kung sino doon. Nag-travel pa ng isang araw. Nakakapagod emotionally. Ngayon, ito na po ang pagod na propeta Elijah. Propeta ha? Nagpababa ng apoy mula sa langit dahil siya'y nag-pray, nag-request sa Panginoon. Nung ma-burn out. Di ba yung definition natin ng burnout kanina? Yung tuloy na progreso ng ng patig. Prolonged stress and overwork. Yan po ang ibig sabihin ng burnout. At nung ma-burnout na sa Elijah, walang pahinga, di ba? Byron, walang pahinga, Walang pahinga. Number 1, ito nangyari sa kanya. Puro letter D po ito. Declining. Nung mapagod, nung ma-burnout. Sa verse 4, tuloy lang po natin ang reading, yung mayroong kulay dilaw. Nung siya'y mapagod na, umupo siya under a juniper tree and requested for himself that he might die. Yun ang prayer niya. Kanina, kapatid, ang prayer na Elijah, Lord, matigas. Talaga namang lalaking-lalaki. Talaga namang strong ang personality. Talagang palaban, mga kapatid. Kanina pa lang ito, ha? Yung kinabukasan pa lang ito, nung isang araw pa lang lumilipas, at talagang matindi talaga ito. Ang prayer, Lord, pabagsakan niyo po ng apoy. Aba, nung mapagod. Nung una, active pa, ha? Nung mapagod, ano na prayer niya? He requested for himself that he might die. Ano pa sabi niya, Panginoon? It is enough. Now, Lord, take away my life. Isang astig na Elijah. Pero nung makaranas ng burnout, naging emosyonal.
Sabihin nyo nga po, emosyonal. Isang araw pa lang ang lumilipas. Pagdipas ng pagbababa ng apoy mula sa langit. At nung ma-burn out, itong si Elijah, sumusuko na. Umaayaw na. Dating matapang, nung mapagod, sumusuko na. Umaayaw na. Dating on fire sa ministry, nung mapagod, sumusuko na. Umaayaw na. Dati kahit anong layo, okay lang. Nung mapagod, sumusuko na. Tingnan nyo nga po ang katabi nyo. Mukha bang sumusuko na siya? Listen carefully. Listen carefully. Mas magandang paglilingkod sa Panginoon, may sacrifice, kesa wala. Hindi ako hahanap ng malapit na church kung hindi hahanap ako ng church na malapit sa Biblia. Susuko ka na ba? Baka pagod ka lang. Are you with me? Habang tayo ay binubuhay pa ng Panginoon, may purpose siya, may purpose pa siya sa buhay natin. Huwag kang sumuko. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang sumuko. Baka pagod ka lang. Listen carefully. Pag pagod ka, isa sa tinitrigger ng burnout, emotion. 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 Sabi nyo nga po, emotion. Pag pagod na, di ba ganon? Ang nangingibabaw sa tao, emotion. At pag emotion na ang nangibabaw, magpapasya ka na lang ng mabilis na hindi mo pinag-iisipan. Kasi pagod ka lang eh. Ang problema mo lang kapatid, pagod ka lang. Amen? Pero yung magpapasya ka kagad na, Lord, ayoko na po ng ministry, ayoko na po, patayin niyo na po ako, enough na po Panginoon, okay na po yun, nagawa ko na po yun, okay na po yun. Mga kapatid, hindi po okay na yun, amen? Habang binubuhay ka ng Diyos, may purpose pa ang Diyos sa'yo. At ang purpose ng Diyos sa'yo, makapagbigay ka pa ng kaluguran. At para ka pa kapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, anong gift may pinagkaloob sa iyo ng Diyos, kaya ibinigay sa iyo yan, ipaglingkod mo yan dahil doon siya malulugod. Kasi kung wala ng purpose ang Diyos sa buhay mo, uuwi ka na talaga sa langit. Pero habang tayo binubuhay, amen? May purpose pa ang Diyos. Pagod ka lang. Amen? Naranasan niyo ba kung minsan pagod ka na, ayaw mo na magsimba? Dahil sa pagod mo, ayaw mo nang kumanta sa choir? Dahil sa pagod mo, ayaw mo na mag-assess? Dahil sa pagod mo, ayaw mo na sumama sa soul winning? Dahil sa pagod mo, ayaw mo na mag-preach? Dahil sa pagod mo, ayaw mo na mag-participate? Kapatid, pagod ka lang. Dinadaya ka lang ng emosyon mo. Feelings. Huwag feelings, dapat katotohanan. Alam nyo, ito yung Diyos natin, ang Panginoon sinusundan natin eh. Hindi niya ginawang madali ang katubusan ng ating kasalanan. Pinili ng Panginoon ang pinakamahirap na death sentence. And that is crucifixion. Kaya the more mga kapatid na mahirap ang paglilingkod mo sa Diyos, amen for that!
Dahil magandang paglilingkod, may sacrifice. Amen? Yun yung sinusundan nating Diyos. Huwag tayong pumili ng easy na ministry. Yung madali lang. Dahil ang Panginoon mong Diyos na nagligtas sa'yo, hindi niya pinili yung madali para kay ligtas. Punta kami Molino. Maghapon namin tinanong si Dennis dahil ordination. Kapagod. Maghapon kami doon. Sabi ni Joel, Pastor, alam niyo, pag pagod na pagod ako, hindi mo na ako natutulog. Kasi inaano ko muna init ng katawan ko eh. Kahit antok na ako. Ganun din ginawa niya kasi sobrang pagod talaga namin nung araw na yon. Pero salamat sa masasarap na pagkain. Ay, handa ano. Amen? 1 million ang price. Ang question ba, 1 plus 1 lang? 1 million yung presyo. Ay, yung price. Ang question ba, 1 plus 1 lang? Pag 1 million ang price, ano ang question? Ilan yung pilik mata mo? Ganun ang question, di po ba? Amen? Kapag matindi ang price, kapag matindi ang eternal reward, hindi easy ang gagawin natin. Nakakapagod talaga. Pero huwag kang mag-quit. Like Elijah. Pakiulit nga po sa katabi, huwag kang sumuko. Baka pagod ka lang. First point, declining. Di ba nagde-decline na siya? Umaayaw na siya? Sumusuko na siya? Nagwi-withdraw na siya? Sinasabi niya, Lord, kunin niyo na po ako. Aba, pinapangunahan pa niya ngayon ng Panginoon. Hindi niya tinanong, Lord, may purpose pa ba kayo? Pinatulan ba ito ng Diyos? Hindi pinatulan ng Diyos si Elijah na siya ay patay na. Bakit po? May purpose pa. Ako po, nakaranas din po ako kasi tao ako, katulad nga ni Elijah, sabing gano'n, di ba? Ilang beses na po akong nag-isip na mag-quit na dito. Many times. Many times. Pero alam nyo, hindi ako pinatulan ng Diyos. Pag mali, hindi papatol ang Diyos eh. Pag hindi pa tapos ang purpose ng Diyos, di papatol ang Diyos eh. Amen? Kaya nandito ka pa kasi hindi ka pinapatulan ng Diyos sa request mo. Are you with me? Kaya naramdaman ko na lang din talaga yung pagod ng choir, kaya nag-decide talaga ako na inflatable pool. May oras lang ha. Oh. Pangalawa, defraibing. 1 King 19 verse 4, But he himself went a day's journey. Binasa na natin ngayon, doon na lang tayo sa dulo. For I am not better than my fathers. Di ba dinedeprive niya ngayon yung sarili niya? Sabi ang prayer ni Elijah, Panginoon, hindi po ako kasing galing ng mga nauna sa akin. Hindi po ako kasing husay na mga ninuno ko. Katulad siguro ni Moses, na hinati ang dagat, ilang pang mga Bible character, nila Abraham,
nila Isaac, o si Jacob man, kung kanino man inihahambing ni Elijah yung kanyang sarili, sabi niya ganoon, for I am not better than my fathers. Tignan niyo po yung sunod-sunod na pagiging imo nito. Tignan niyo po yung sunod-sunod na dramang bukid ni Elijah. Di po ba? Sabi ganoon, hindi ako katulad ng mga ninuno ko. Yung bang ibinababa ang kanyang tingin sa sarili. Yung bang ang laging sinasabi ngayon, buti pa kayo, walang ganitong problema. Buti pa sila, tapos na lahat ang anak sa pag-aaral. Samantalang ako, yung anak ko, grade 3 pa lang. Amen? Abay nga, dinideprive niya yung sarili niya, ibinababa niya yung sarili niya. Hindi niya na-realize na wala pang nakagawa nung magpababa ng apoy. Meron akong quotation dito. Andyan ba yung kulay dilaw na quotation, nandyan ba? Paki-flash nyo nga yan. Sa paghahambing mo sa iba, unti-unti mong nakakalimutan na kung sino ka. Oh, di ba? Tama ito? Di ba? Yung kako-compare mo na buti pa sila, 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 matangos ang ilong, kompleto kilay, kompleto buhok, buti pa sila. Kako-compare mo sa iba, nakalimutan mo kung sino ka. Sino ka ba? Royal priesthood. Di ba? Peculiar people. Amen? Iniligtas ng dugo ni Kristo. Abay, kako-compare mo, talaga nade-deprive na tuloy yung sarili mo, nagiging-emotional tayo. Abay, hindi na tayo makamove on, hindi na tayo tumindig, hindi na tayo tumikas. Kako-compare natin sa iba, nade-deprive yung ating sarili, lumiliit yung tingin na natin sa sarili, nade-discourage tayo, nade-depress tayo, at kakaisip, nababurn out tayo. Buti pa yun, no? Maraming may crush, 17. Samantalang ako, walang nagpaparamdam kahit isa. Kapatid, hindi. Amen? Mas malaki problema nun, 17, ikaw walang problema. Ganon ang ginawa, depriving sa kanyang sarili. You are loved by God, chosen by God. Another slide. Don't compare your chapter 1 to someone else chapter 20. Abay, nasa chapter 1 ka pa lang. Huwag ko kinukumpira, chapter 20 na yung iba eh. Mahaba-haba pa talaga ang takbuhin, amen? Oh, listen to this mga kapatid. Hindi pinatulan ng Diyos si Elijah. Alam niyo mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Gusto niya nang mag-decline at dinideprive niya ang kanyang sarili. Pero hindi siya pinatulan ng Diyos. Bakit po? May purpose pa ang Diyos sa buhay niya. Alam niyo po ba? Sa 2 Kings, yung pinag-uusapan natin, 1 Kings, di ba? Tama ba? Okay. Pag lumundag tayo sa 2 Kings chapter 1, nang pagkatapos ng istoryang ito, yung dramahang ito na hindi pinatulan ng Diyos, yung depriving at saka declining, hindi pinatulan ng Diyos yan eh. Pagkatapos nito, 2 Kings chapter 1, nagpray uli itong si Elijah ng apoy. At 2 beses nangyari yun, sinunog yung mga ipinadalang mga messenger. 2 beses. At sa 2 Kings chapter 2, ito pa, idinivide ni Elijah ang Jordan River. And 2 Kings chapter 2 pa rin, yung tinangay siya ng whirlwind following a chariot of fire. Ibig sabihin mga kapatid, mayroon pang plano ang Diyos na matitinting event sa buhay ni Elijah. Kaya nga, encouragement natin ngayong umaga, huwag kang sumuko. Baka pagod ka lang. May naghihintay pang event sa buhay mo na 3 na talaga namang tatatak sa pagiging Kristiyano mo. Pangatlo, disappointing. Disappointing.
Saan na-disappoint si Elijah? Verse 10, chapter 19. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, I'm left, and they seek my life to take it away. Ano'y disappointing? Ito na, dahil emotional Nadi-disappoint ngayon itong sa Elijah. Ano ang disappointment nitong sa Elijah? Sabi niya ganoon, Panginoon, ako'y naninibugho. No? Ang mga Israel, iniwanan ang inyong salita. Throw down thine altars and slain thine prophet. No po? Panginoon, parang wala kayong ginagawa Iniwanan kayo, yung altar nyo giniba. Tapos yung mga propeta nyo pinagpapatay, parang wala namang kayong ginagawa, Panginoon. Baka idulog ko ito sa ICC. Parang ganoon. Disappointment. Tapos ako lang ang natira. Ano po ito? Kapag emotional na po ang tao dahil sa pagod, napagod tapos magiging emotional na, ang namamagnify na kapag ganyan na burnout na ang tao, ang namamagnify na negative. Sabihin nyo nga po, negative. Alam niyo mga kapatid, yung mga Kristiyano o taong puna ng mali, baka burnout yan. Nagiging outcome kanila kasi kuminsan yun, hingahan nila yun. Kaya lang maling hingahan yun Yung puna ng mali. Burnout. Produkto ng burnout. Totoo po yung mga sinabi ni Elijah. Totoo naman po yun. Pero totoo rin po na mayroong magagandang bagay na ipinaranas ng Panginoon kay Elijah. Hindi lahat negative, may positive din. Ito po ang katotohanan. At yung negative, pansinin niyo po ito, at yung negative, kasama sa plano ng Diyos. All things work together for good. Nadi-disappoint na. Kasi pagod na Alas 8 na, ala pa. Kakainis na tong mga key person na to. Pag singilan ng 50 pesos, hindi rin nagbibigay. No? Ang dami-dami kong ginagawa, tapos may practice pa, may meeting pa. Nadi-disappoint na. Tatlo po, Una, declining, depriving, disappointing. Outcome ng burnout. Sabihin niyo po ulit, burnout. Ang papangit ng outcome, Amen? Okay. Ito po ang totoo. Hindi po totoo na si Elijah na lang ang nagtatanggol sa gawain. Hindi po totoo na siya na lang ang nag-i-stand para sa katotohanan. Ito po ang sinabi ng 1 King 19 verse 18. Yet, I have left me, how many? 7,000 in Israel. All the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Diba? Hindi totoo na ako na lang ang nag-stand. Hindi totoo na ako na lang ang naglilingkod. Meron ka pong kasama. Sabi ng Panginoon, meron pang 7,000 na hindi lumuhod kay Baal. Hindi yan humalik kay Baal. Hindi yan nag-compromise. Meron pa. Kaya huwag ka ma-disappoint. Amen? Huwag ka ma-disappoint. Ang pangit ng outcome po, ng burnout, gayon po. Here's the biblical remedy for burnout. Number 1, puro S, puro R pala. Rest or sleep well.
Galing ng Diyos, ano? Pisikal na katawan ang may problema, ang solusyon, pisikal na kapahingahan. I-note niyo po ito, hindi po nagbibiro ang Diyos dito. Ito po ang remedy sa mga nababurn out. Rest or sleep well. Sabihin mo sa katabi mo, matulog ka. Pero wag ngayon, mamaya. Nagpi-freeze pa ako. Kulang yan sa tulog. Mamaya na ah. Tatay Pablo. mamaya po, matulog mamaya. Okay. Principle po ito, hindi po aksidenteng ito pinasulat ng Diyos. Alam ng Diyos yung physical need natin. At kaya kung bakit tayo na di-disappoint, kaya tayo na di-decline, kaya tayo na depriving, dahil kulang sa tulog. Nakalagay po, 1 King 19:5. And as he lay and slept under a juniper tree. Diyan muna tayo. Ano ginawa ni Elijah? Humiga. Kompleto Bible hindi sinabing natulog. Baka mamaya nakatayo. Hindi rin mapapahinga ngayon. Ang nakalagay sa Bible, humiga ka. Kaya maling-mali na natutulog ka dyan sa upuan. Dapat nakahiga. Amen? Amen? Tulog. Tulog. The word juniper tree, ang ibig sabihin, a place of rest. Kompleto yan ha. Hindi yung basta ka na lang hihiga. Tapos may mga aso palang tumatahol. Di nakatulog yung dalawa. May aso tumatahol, sinigan nila. Ano? Sabing ganoon, matulog ka doon sa lugar ng kung saan makapagpapahinga ka talaga. Matutulog ka nga. Andyan naman yung cellphone mo. Tunog ng tunog. Natutulog ka nga. Andyan naman yung television mo. Matutulog ka nga. Nandiyan ka naman sa daan. Humanap ka ng place of rest. Punta ka sa Talamsi. Sa bundok ng Tralala. Pumunta ka sa lugar na kung saan makakatulog ka talaga. Na kailangan mo talaga ng pahinga. Okay. Kayo na lang sumagot sa tanong ko. Saang lugar, sa bahay mo o ano man, yun talagang pag nandoon ka, makakatulog ka ng maayos, walang distorbo. Meron ba? Nagpapahinga, matutulog ka tapos nandyan yung nanay mong daldal ng daldal, hindi ka talaga makakatulog. Dapat pagka ganon, sabihin mo sa nanay mo, leave me alone. I need rest. Rest. Marami sa inyo mga kapatid, kakakarampot ang tulog. Kuminsan nga ang tawag doon, inagaw nyo lang yung tulog. Numakaw ng tulog, ayun ba? Ninakaw lang yung tulog. Babawiin nung ninakaw mo eh. Huwag na nakawin, amen. Matulog talaga. Kasi pag ninakaw, babalik, isosoli mo rin yun eh, di ba? Hindi sa'yo yun eh. Magbigay ka ng oras mo para sa sarili mo para matulog. Okay po. Kaya mamaya after preaching, wala na pong fellowship. Magsipagtulog po tayong lahat. Alam niyo yung mga puyat, yung mga kulang sa tulog talaga, ang iba reaksyon yung temper, madaling mainis, madaling magalit, madaling magdesisyon ng kung ano-ano. Kulang sa tulog. Pangalawa, refresh. Or eat well. Verse 5, tuloy lang natin. Behold, nung makatulog na siya, no? Behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. Pinadalan pa ng Diyos ng anghel, ano? Okay, ano ang inihandang pagkain ng anghel? Verse 6, and he looked,
And behold, there was a what? Grabe to. Ang daming IC. Amen? Lisa. Lisas. Sarap talaga nito. God is good. Alam mo, tinaga niya yung 450. Energy na doon no? Naglakbay ng isang araw. Wala talaga energy na doon no? Pinatulog muna ng Diyos. After matulog, ginising ng anghel, pinakain ng cake. Kasi yung sugar, paggising niya, pink ribbon ang nakaharap sa kanya. Tapos, hindi sa oven niluto. Saan po? Sa baga. Freshly baked, amen? And cruise up, daming tubig nito, cruise. Amen? At his head. And he did eat and drink. And laid him, what? Down again. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Kain, tulog. Amen. Yan ang kulang. Kain, tulog. Ma, leave me alone. I need to sleep. And while I'm asleep, you bake some cake. Para pagising ko, kain uli ako. Edi okay na. Ganun lang po. Tuwing makakaranas kayo mga kapatid ng ganito na nagiging emotional na kayo, dinideprive nyo na yung sarili nyo, nadidisappoint na kayo sa mga nangyayari. Dito sa church naman talaga, hindi po ito perfect church. Marami pong may mali dito. Pero mamamagnify yan pag na-burnout ka. Yan ang titignan mo. Burnout ka lang kapatid, kaya ka ganyan. Ano po? Okay, repress, kain. Pag nakakaramdam tayo ng burnout, ito po, sundan po natin tong Bible. Matulog po, umalis muna sa mga sabihin muna sa kapitbahay na nagbibideo, okay, patayin po muna ang video, okay, matutulog ako. Pag hindi nyo itinigil yan, ibabarangay ko kayo. Amen? Di ba, Sir Ace? Punta lang kay Ace. Di ba, Sir Will? Okay. Matulog po. Magbigay ng oras. Alisin niyo muna yung, ako'y busy, ang dami kong ginagawa. Sige ka, puro burnout ka. Hindi masarap yung laging declining. Hindi masarap yung laging depriving. Hindi masarap yung laging disappointing. Hindi masarap na yan, na ugali yan. Amen? Rest and then refresh. Number 3, refocus on God. Nung inayos na ng Diyos ang kanyang physical, inayos naman ng Diyos ang kanyang spiritual. Amen? God is good. Kay buti ng Diyos, yung deepest need ng tao, alam na alam ng Diyos. Alam na alam ng Diyos kung papaano re-remedyohan. Alam na alam ng Diyos kung papaano susolusyonan. Inuna mo ng Diyos yung pagod na katawang lupa ni Elijah. Pangatlo, refocus on God. Kasi na out of focus na siya, di ba? Matapang biglang na-discourage, na out of focus Refocus on God. Verse 11. And he said, go forth and stand upon, kanino? The mount before the Lord. Lumabas ka dyan. Tumindig ka. At tignan mo yung ang Panginoon upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by. And a great and strong wind rent the mountains. Nung dumaan ang Panginoon, naguho yung mountains, mga bato, and break in pieces the rocks before the Lord. Nagkaroon ng landslide. But the Lord was not in the wind.
And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Pinalabas siya. Biglang humangin ng malakas, gumuho yung mga bato. Pero sabi nga noon, wala sa hangin ng Panginoon. Biglang lumindol. 7.5. Pero sabi, wala sa lindol ang Panginoon. Ano pa ipinakita dito? Elijah, tumayo ka. Tignan mo kung gaano ko kakapangyarihan. Amen? Kaya kong pahanginin ng malakas kahit hindi ko galawin yan. Kaya kong palindulin. Elijah, teka lang. Ba't gumaganyan ka? Hey! Diyos mo ako! Walang imposible sa akin. Powerful ako. Bakit natatakot ka ngayon? Babae lang yun eh. Amen? Napakasimple ng problema mo. Amen? Kaya ko ngang pahanginin at pabagsakin yung malalaking bato. Kaya ko ngang palindulin eh. Nakalimutan ni Elijah dahil naging emotional na wala na sa isip at puso niya na my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for me. Pag po tayo burn out, kuminsan nawawala na sa eksena ang Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Nakalimutan niya na powerful ang kanyang Diyos at nakalimutan niya. Sa tingin niyo mga kapatid, ano pa yung nakalimutan niya? That there is joy in serving Jesus. Pagod ka lang, kaya kuminsan hindi mo ma-enjoy ang ministry. But in reality, like Apostle Paul, rejoice in the Lord always, and again I said, rejoice. Refocus. Refocus. Lord, mamaya pagluhod natin, Panginoon, na out of focus po ako sa inyo. Sorry po. Gusto ko po uling i-focus ang puso't isipan ko sa pagtitiwala sa inyo. Nakalimutan kong makapangyarihan kayo. Na kayo ang may kontrol ng lahat. Alisin nyo man sa akin ang anumang bagay. May purpose kayo. Hindi ako mag-give up, hindi ako madi-discourage. Makapangyarihan kayo. Pang-apat, recommit your life. Recommit your life. Verse 15 ng chapter 19 ng 1 Kings. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be a king over Syria. Tanungin ko po kayo, malapit na po tayo matapos. Ano isa sa ministry ng prophet? Mag-anoint ng susunod na hari. If you remember Prophet Samuel, sino ang in-anoint niya? Si King Saul at saka sino? King David. Sabi ng Panginoon, recommit your life. Bumalik ka sa ministry. Sabihin mo kapatid sa katabi mo, bumalik ka sa ministry. Amen? Yun ang utos ng Panginoon. No? Go! Return on thy way. Kung ano ang ministry mo nag-a-anoint ng hari, balikan mo, bumalik ka, may ipapa-anoint uli ako sa'yo. Kung member ka ng choir, balik ka sa choir. Amen? Balik sa ministry. Back to ball game. Kanta ka uli. Preach ka uli. Turo ka uli. Soul winning ka uli. Bumisita ka uli. Makipag-fellowship ka uli. Maging encouragement ka uli. Magpakain ka uli sa bahay nyo. Amen? Amen? Mag-post ka uli ng mga gospel o ng gospel sa iyong Facebook account. Balik po tayo. Yun po ang remedyo sa burnout.
Maraming tao po sa panahon natin na pagod na sa buhay. Parang wala ng pag-asa. Pero hindi po totoo na walang pag-asa. Nung mamatay ang Panginoong Kristo sa cross, nagkaroon ang sangkatauhan ng pag-asa ng kaligtasan. Ang Panginoong Kristo ang nag-alay ng kanyang sarili at hindi niya pinili ang madaling kamatayan. Pinili niya yung pinakamahirap na sacrifice, yung mamatay sa krus ng Kalbaryo, para magkaroon tayo ng pag-asa at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at pagkalooban tayo ng pagkakataon na mapaglingkuran siya. Ngayon, tanong, tumitigil ka na ba? Napapagod ka na ba? Here's God's remedy concerning burnout. Amen? Rest, refresh, refocus, recommit. And then, pag-uwi natin, masigla tayo, matulog, kumain, lingkod uli sa Panginoon. Amen for that? Amen for that. Tayo po tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, ito po kami na mga anak mo, may kanya-kanya kami, Panginoong, pagod. May kanya-kanya kaming dinadala. Kuminsan yung problema talaga ang nagbibigay sa amin ng burnout, yung mga isipin. Kuminsan affected yung aming financial need, yung aming mga pananalapi. Kuminsan ang bumabagabag at nagpababurnout sa amin yung aming kalusugan. Kuminsan yung problema ng pamilya namin. Kuminsan, Panginoon, yung mga nakapaligid sa amin, mga kamag-anak. Kuminsan, Panginoon, yung mga katrabaho, yung mga tataas sa trabaho namin. Nai-stress kami, yung nature ng trabaho namin, toxic. At Panginoon, napapagod kami. At kuminsan, umiiyak na lang kami, nagiging emotional kami. Kuminsan, gusto na namin din bitawan ng ministry. Come on, kapatid. Kung pagod ka, you talk to God this morning. Come on, you kneel down. Kausapin ng Panginoon. Salamat sa mensahe, Panginoon. Yung pagod na ako, ang dadating pa, problemang nakakapagod. Naranasan mo na ba yan? Yung pagod ka na, ang dumating pa, pagod pa na problema. Nakapagod na problema. Magpapahinga ka na lang, babangon ka pa dahil para asikasuhin, mayroong ang dami. Kapatid, you go to juniper tree, a place of rest. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili para magpahinga. Bigyan mo ang iyong sarili na kumain na walang iniisip. Yun ang nasa Bible. Hinayaan ng Diyos na siya'y magpahinga. Hindi aksidente na may pinatubo ang Diyos na juniper tree doon. Dahil alam ng Diyos, isang araw kakailanganin ni Elijah ng pahinga sa ilalim ng punong mahangin. Kailangan niya ng fresh air. Ganon din, kapatid. Kailangan mo ng pahinga. And then, kung na-auto-focus ka na, kausapin Panginoon, Panginoon, gusto ko pong ibalik yung focus ko sa inyo. Kilalanin ko yung makapangyarihan. Walang imposible sa inyo. Yung kinaharap ko ngayong problema, ipinagkakatiwala ko po sa inyo. Kaya niyo po ito. Para hindi po ako ma-stress, ma-burnout, ipinagkakatiwala ko po ito sa inyo. And then recommit, Lord, masigla ko po uli kayong paglilingkuran. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.